Katemyong, dito na. Tayo sa site. Siya nga pala si Ray Tambaga, yung manager namin sa laging operasyon. Isa sa pinakamaganda na laki naming manager. Magandang umaga po. Si Magandang umaga naman. Maraming pala ni Lito Lapis rin. Ano niya rito Wala na bigote. Alam niyo kasi, gusto ko kaya ako napunta na sinama ako ni Doming. Gusto ko bang malaman yung operation niyo dito tungkol sa harvesting. Sige, dito tayo. Diyan ba? Halika. Wala na yan. Nandito na tayo sa isang landing. Yan ba kung... Ano ba yung ano niyo dyan? Yung pamamaraan, step tungkol sa yung harvesting ninyo dito sa operation nito? Dito sa amin, sa laging, ang unang ginagawa namin dito ay yung tinatawag na filling and backing. Yun ang pagtumba ng troso, ng kahoy. Pagkatapos noon, papasok yung minor transport. Yun ang pagpapalabas ng kahoy mula sa pinagputulan hanggang dito sa landing. At marami tayong paraan dyan. Meron tayong manual o yung tao lang papalabas. Karamihan noon sa plantation dahil maliliit lang yung kahoy, yung puno. Pagkatapos meron din tayong manimal, kombinasyon ng tao at saka animal or hayop. Anong hayop pong ginagamit? Kalabaw. Kalabaw. Pagkatapos noon, meron din tayong reker. Meron din tayong skidding. Skidders, pagkatapos may tractor. Pagkatapos meron tayong skyline yarding. Ito yung skyline yarding. Itong linya na ito binabaksak. Itong mga puno na yun, Domi. Ikaw marunong kumilan ng puno. Katemyong, maraming klase to. Itong inuwa po natin, mayapis to. Mayapis ba yan? Meron dong panggili, tandawaan, apitong, marami na, gubas, may palkata pa. Laking pera. Daming klase yan. Daming magkakaroon ng hanap buhay dyan. Maraming klaseng kahoy yan. Yun ang diyan magaling si Kuya Ray sa pagkuha ng troso sa loob. Talagang hindi ko pa rin maintindihan ito, Doming. Ano nga talaga yung ginagawang pamamaraan dito sa harvesting? Alam mo, Katemyong, para mas maintindihan natin itong pinag-uusapan natin, ay ganito yun. Papaliwanag namin sa iyo. Matapos maisagawa ang paghahanda ng setup, maaari nang isagawa ang pag-ani sa mga puno, ang ikalawang hakbang sa selective logging. Ayon sa pag-aaral, bagamat namarkahan na ang mga punong aanihin at ang mga malulusog na residual trees na iiwanan, humigit kumulang sa 10% pa rin sa mga batang puno ang masisira kapag nag-ani na. Hindi maiiwasang magsakripisyo ng ilang residual trees, subalit higit na maraming maililigtas kung mag-iingat sa pag-ani ng mga troso. Tatlong mahalagang hakbang ang ginagawa sa pag-ani ng mga puno: felling and bucking, minor transport, at major transport. Depende sa kakayahan ng samahan, kooperatiba o kumpanya, ang ilan sa mga kagamitan sa felling and bucking ay ang palakol, two-man crosscut saw, at chainsaw. Felling ang tawag sa pagbabagsak ng puno. Bucking naman ang tawag sa paghahati ng puno ayon sa kailangang sukat. Anumang paraan ang gagamitin sa felling and bucking ay iisa lamang ang pakay. Panghawakang maigi ang kagamitang ito upang mabigyang direksyon ang pagbagsak ng puno nang mailigtas ang mga residual trees. Kailangan ng kasanayan sa pagpapabagsak ng puno na ginagamitan ng palakol, lalo na kung kailangang pabagsakin ang puno na taliwas sa natural nitong hiling o di kaya'y mahangin ang paligid. Kadalasang kasabay ng palakol ang paggamit ng two-man crosscut saw. Ang palakol ang ginagamit sa paggawa ng undercut o ang hiwa na magbibigay ng direksyon sa pagbagsak, at ang two-man crosscut saw naman ang siyang ginagamit sa paggawa ng felling cut o ang hiwa na siyang magpapabagsak sa puno. May kabagalan ngunit mas matipid ang paggamit ng palakol at two-man crosscut saw. Bagay na bagay ito sa mga maliliit na samahan at kooperatiba. Ang chainsaw ay karaniwang ginagamit ng mga malalaking kumpanya dahil sa bilis nito sa pagputol.
Ito na mismo ang ginagamit sa paggawa ng undercut at ng felling cut. Kailangan din ng kasanayan sa paggamit ng chainsaw. Dahil sa bilis nito, maaaring mawala ng kontrol ang pagbagsak. Mainam din ang chainsaw dahil sa kakayahan nitong pumutol sa bandang buttress o ang pinakaibabang bahagi ng puno. Bukod sa pag-iwas sa mga batang puno, kailangan din na siguraduhing ligtas ang mga taong nag-aani. Bago pumutol, alisin ang mga punong nasa daan ng direksyon ng punong pababagsakin. Kung tama ang paghahanda ng setup, ang mga punong ito ay hindi dapat nilagyan ng marka bilang residual. Kailangang alisin ito dahil maaaring bumanda ang punong pinababagsak at maaksidente ang mga magtotroso. Bilang paniguro, gumawa ng takasan o escape route sa direksyong 45 degrees mula sa direksyon ng pagbagsak ng puno. Pagkatapos ng pagbagsak ng mga puno, mainam na siyasatin kung wasto ang pagpapabagsak dito. Ilan sa mahalagang bagay na dapat tingnan ay kung ang lalim ng undercut ay 1/3 hanggang 1/4 ng diametro ng kahoy. Kung ang felling cut ay may taas na 1 hanggang 4 na pulgada mula sa ilalim ng undercut, kung malinis ang putol at kaunti lang ang naiwan sa holding wood, at kung kaunti lang ang nasira sa mga punong naiwan. Matapos putulin ang mga puno, maaari nang ihanda ang spar tree na siyang pagkakabitan ng kableng panghila sa mga troso. Ang spar tree ay kailangang putulan ng crown o ang pinakamataas na bahagi ng puno na may mga sanga at dahon. Topping naman ang gawaing ito. Kailangan ito para maikabit ang kable na gagamitin sa paglilipat ng mga troso. High climber ang tawag sa gumagawa ng topping. Bago putulin ang crown, kailangang magputol ng ilang sanga upang masiguro ang direksyon ng pagbagsak nito. Kailangan ding tigpisan ng lubid ang puno sa bahaging puputulan. Sa ganitong paraan, ligtas ang high climber sakaling mabiyak ang troso. Nararapat na may lubid din na nakatali sa high climber para ligtas ang high climber sakaling malaglag mula sa spar tree. Depende sa paraan ng paglilipat at paggagamitan ng kahoy, ang mga troso ay maaari ng hati-hatiin sa stump site. Backing ang tawag sa gawaing ito. Ang pinakamaliit na sukat na pang veneer block ay 2.7 meters. Kailangang ilipat ang mga troso mula sa pinagputulan o stump site patungo sa lugar na pagtitipunan ng mga troso o landing site upang madali ang pagkarga sa mga truck na magdadala sa log processing yard. Ang paglilipat na ito ay tinatawag na minor transport. Maraming paraan din ang ginagawa para sa minor transport. Merong manual, manual at mechanical. Para sa mga maliliit na kooperatiba, ang manual na paraan ang pinakamatipid. Sa parang ito, maaaring gumamit ng mga two-man tongs upang hilahin ang mga trosong pinutol na sa mas maliliit na bahagi. Dragging ang tawag sa minor transport na ito. Maaari din gumamit ng sulky upang hilahin ang troso. Ang kalabaw sa tulong ng Carabao cart at ng mga tao ay mainam ding minor transport ng maliliit na putol ng troso. Ang tawag sa minor transport na ito ay manimal. Para sa mas malalaking kooperatiba, maaari namang gumamit ng mechanical na paraan, tulad ng yarding kung tawagin. Ang pinakamahabang distansya sa yarding ay 70 metro. Para dito, maaaring gumamit ng low-powered yarder tulad ng truck o wrecker. Bukod sa spar tree, maaaring gumamit ng A-frame na gawa mula sa mga trosong inani. Kinakailangang iwasang sumayaw ang troso sa cableway habang hinihila upang hindi masugatan ang ibang punong dadaanan nito. Isa pang mechanical na paraan ay ang skidding. Para dito, maaaring gumamit ng skidder o tractor. Kailangang planuhin mabuti ang mga dadaanan ng skidder upang hindi masagasaan ang mga batang puno. Maaaring gumamit ng leaf vein na paraan. Sa leaf vein method, inihahalin tulad sa hugis ng ugat ng dahon ang main tractor road at ang secondary o feeder roads.
Maging istrikto sa paggamit lamang ng mga kalsadang nasa plano. Hilahin ang troso mula sa dulo nito upang manipis lang ang lugar na masasagasaan. Iwasan ang ganitong sistema kung maulan upang hindi mapilitang gumawa ng mga bagong kalsada. Ang pinakahuling mekanikal na paraan ay ang skyline yarding. Para dito, maaaring gumamit ng Gantner Skyline Yarder. Dahil sa kamahalan, ang mga malalaking kumpanya lang ang maaaring makagamit nito. Ang skyline yarding na marahil ang pinakamainam na paraan dahil kaunti lang ang nasisira nito. Sa halip na hihilahin ang troso na malapit sa lupa tulad ng karaniwang yarding o skidding, ang troso ay nakaangat habang hinihila. Dahil dito, kaunti lang ang punong matatamaan at kaunti lang ang lupang masasagasaan. Kaya ng skyline yarding ang humila ng puno sa distansyang 2 kilometro. Dahil dito, kaunti lang ang gagawing cableway at mga kalsada. Kapag nasa landing site na ang mga troso, kukunin naman ito ng hauler para sa major transport. Major transport ang tawag sa pagdadala ng mga troso mula landing site patungong log processing yard. Depende sa kakayahan ng hauler, ang mga troso ay maaari pang hatiin o i-bucking kung kinakailangan bago isakay sa hauler. Maaaring ikarga ang mga troso sa hauler sa pamamagitan ng loader o di kaya ng wrecker na ginamit din sa yarding. Ang mga troso ay kinakailangang bigkisin ng kadena upang iwasang malaglag mula sa hauler. Pagkatapos umani, kailangang mag-inventaryo ng mga residual trees. Titingnan ng mga opisyal ng DENR kung ang mga naiwang puno ay nakatayo at malusog pa rin o bumagsak o kaya ay nasugatan. Kailangan lahat ng punong minarkahan ay makikitang muli. Lahat ng malusog na puno na walang marka ay ililista rin. Ginagawa ito upang malaman ang laki ng sira sa kagubatan na siya namang may katumbas na multa sa pamahalaan. Ray, ito pala yung ginagawa nyo rito, yung skyline yarding ba to? Ito pala yun. Oo, ito. Yan ang ginagamit nyo sa pick-up, ano? Ito yung ginagamit namin. Itong sistema kasi na ito, bago to. Ito ang tinatawag na, yun na nga, skyline yarding. Saka so far, sa lahat ng sistema namin, ito yung pinaka magandang sistema as far as Friendly. Ano tawag dyan? Yung as far as environmental consideration is concerned. Yung iba namang sistema, okay yun. Pero kung ikumpara natin, ito yung pinaka Kukunti lang yung nasisirang... kukunti lang talaga. Yung mga halaman na tutubo pa, kukunti lang nasisira. Kakasiguro tayo na after 20 years, marami pa tayo makukuha. Yun. Saan pa ba ibang operation nyo? Halika, puntahan natin. Sino ba nandun? Si Doming. Halika, puntahan natin. Alam ba ninyo na 1950s pa lamang ay ipinatupad na ang selective logging? Nagpatawag ng pambansang pagpupulong ukol sa selective logging si Secretary of Agriculture and Natural Resources Salvador Araneta noong ika-1 ng Oktubre 1954. Inaprubahan ang selective logging system sa pamamagitan ng Forestry Administrative Order No. 23, 14 na araw pagkatapos ng pagpupulong. O ano ka? Nakatapos na naman tayo ng isa pang araw sa kurso nating pamamahala ng kagubatan. Alam mo kanina ay naituro na sa akin ni Doming Tumambing, yung ating resource person sa kursong ito, ang tungkol sa pag-aani ng mga troso. Mahaba rin pala ang proseso nito at maraming iba't ibang klase ang pag-aani. Pero ang sabi nila sa akin, ang mga dapat lamang tandaan dyan ay ang 3 mahalagang hakbang ginagawa sa pag-ani ng mga puno: felling and bucking, minor transport at major transport. Panghawakang maigi ang mga kagamitan sa pag-aani upang mabigyang direksyon ang pagbagsak ng puno at mailigtas ang mga residual trees o ang mga batang puno. Pagkatapos umani,
Kailangan mag-imbentaryo ng mga residual trees. Titignan ng mga opisyal ng DENR kung ang mga naiiwang puno ay nakatayo at malusog pa rin. Sana naman kaka ay maraming matutuhan ng ating mga manunood sa ginagawa nating kursong ito. Sige kaka, susulat na lang ako ulit. Nagpapaalam, Katemyong.